12-12 haul. Ito na yung mga pinagbibili ko last 12-12. Pansin ko, medyo mas matagal yung shipping ngayon compared nung 11-11. Ibig sabihin, maraming binili yung mga tao ngayon. Simulan ko sa skincare. Isa lang to. Skin 104 Centella Ampule. Ito yung binili ko. Pinakamalaking bottle na 100 ml. Ito yung current bottle ko. Ayan siya. Halos ubos na siya. Sobrang nahiyang yung skin ko sa Ampule ng Skin 104. Specifically, ito NC Pro Biosika. Next ay hair care. Naturals by Watsons. Meron ako nito dati. Kaso yung travel size lang. Kaka-purchase ko lang for my hair. Sobrang pawisin ko. Sobrang oily din ng hair ko. Minsan pag ito yung ginagamit ko, feeling ko hindi nalilinis ng maigi yung scalp ko. And yung conditioner din for me, hindi siya ganun kalambot. Kaya ngayon, ito yung itatry ko. And hopefully, okay siya sa aking hair. After that, puro makeup na. Ito yung mga pinagbibili ko. Simulan natin dito sa ABCD Skin Tint. Usong-uso yung mga skin tint ngayon. Parang paubos na yung sa Happy Skin ko. Kaya bumili na ako ng skin tint. As much as possible, itatry ko ngayong 2026 na wag bumili habang meron pa ako. Kaso syempre, minsan, ito yung ginagawa ko. Nagagawa ng mga videos, 'di ba? Kaya hindi ko maiwasan bumili. Siguro sa lip tint na lang kasi sobrang dami kong lip product. So, ayan. Ito yung binili ko, si ABCD Vital Blur Skin Tint. Ito, SPF 50 na siya. Maraming good reviews about this product. And maganda daw yung coverage niya. Okay lang naman sa akin kahit hindi high coverage. Ang importante, lightweight siya sa feeling. Ganyan daw siya. I-shake din siya. Ito yung sinasabi ko, yung sa Happy Skin. Sobrang tagal na itong maubos. Parang mag-1 year na rin to sa akin. Gustuhan ko tong product na to. Ang ayoko lang dito ay yung packaging niya kasi ang kalat niya. Ito, nasa 500 pesos. I know, medyo mahal siya. May palibre naman siyang sponge. Next product, itong Popic. Ayan, tama ba yung basa ko? Face Forward Multi-Complexion Pot in the shade Light Peach. Parang nasa 200 pesos ko lang to nabili. First time kong gumamit ng mga gantong corrector. Hindi naman grabe aking eye bags, dark circles, pero malakas daw maka-brighten ng under eye. So, tignan natin to sa next kong video kung may effect ba siya. Try natin gamitin to. Next product from ABCD again. Beauty Base Complexion Blur Translucent Perfecting Powder. Isa lang naman yung powder ko. Feeling ko expired na siya. And hindi siya translucent. So, sabi ko, bibili na rin ako ng bago kong translucent powder. And ito yung napili ko, yung sa ABCD. Ngayon ko lang siya bubuksan, so kinakabahan ako. Sana hindi siya basag. Buti naman hindi siya basag. In fairness, yung packaging ng ABCD, no, maganda siya. Ayan, so ganyan siya. And meron pa siyang sponge sa ilalim. And maraming magandang reviews dito. Nung tinignan ko kasi, ito Sana versus Get Ready With Me versus Vice Go. Ito yung pinakamura. Kaya ito na lang yung kinuha ko. Next product from Arcadia Beauty. Ito yung Daily Lip Tint in the shade Bliss. Ang favorite shade ko dito sa lip tint ng Arcadia is Divine, yung darkest shade nila. Ito siya. Sa mga lip tints, isa talaga to sa favorite ko. Hindi siya bumabaho, hindi siya umaasim. Napansin ko lang sa Happy Skin, dalawa na yung lip tint ko na nag-iba na yung amoy niya, kaya hindi ko siya nagugustuhan. Ito hindi, itong aking Divine, pangalawa ko na to, itong Bliss, ayan, second bottle na rin to, and ibang shade, meron akong Pristine, Eternity, and okay siya lahat, and super lightweight nga niya, kaya favorite ko tong lip tint ng Arcadia. Yan, hinanap ko yung mga Arcadia na lip tint ko, may isa silang pinadala sa akin, pero ayan, isa lang pinadala nila, pero I keep repurchasing, kasi nga, maganda yung quality niya. Swatch lang natin si Bliss. Ang sarap ng cooling effect na itong lip tint na to. Kahit na i-overline mo, ang ganda niya pa rin. Ito si Bliss sa aking lips. Itong shade na to, kahit na medium skin tone ako, ayan, bagay pa rin siya sa akin. Medyo may pagka peachy pink. Isa din tong shade na to sa favorite ko, bukod kay Divine. Next ay brushes. Simulan natin sa pinakamura. Ito ay sa Fresh K Beauty Lab. Ito sa brand na to, sobrang mura ng mga brush. And so far, maganda yung quality niya. Actually, pinangre-regalo ko siya. Last year, isa to sa mga pinangregalo ko sa mga naanak kong dalagita na. Kasi ang ganda ng quality niya. For an affordable price. Bumili kasi ako nito para dito, pang set ng aking under eye. So, excited akong gamitin siya. Try lang natin. In fairness, malambot siya, walang tusok-tusok. Last product, itong brushes ng ABCD. Ang ABCD medyo mahal siyang makeup brand. Pero yung brushes niya, parang feeling ko, pwede na yung price niya, lalo na kapag may pa-sale sila. Kaya ito yung binili ko. Isang concealer blending face brush and isang dense sculpting face brush. Galing ng packaging nila kasi yan, nakalagay suitable for liquid, cream, sticks. Ayan, hindi siya sa powder. Tapos ayan, kompleto yung details dito sa likod. Wala lang, ang ganda lang. Siyempre sa mga first time makeup brush user or first time mag-makeup, diba?
Yan, may mga cover pala tong brushes. Ito gagamitin ko for contour. Kasi meron akong mga contour sticks. And in fairness, ang ganda nung size niya. Eto, excited din ako dito kasi binili ko to para dito. And excited akong gamitin yung mga bago kong makeup. Gusto ko lang itry. In fairness, akala ko medyo orange ang lalabas. Medyo parang may tusok. Fairness nga, na-brighten niya yung aking under eye. Akala ko medyo dark siya or orangey siya lalapat sa aking skin, pero hindi. Pwede ko na to gamitin alone. Mas nag-brighten yung aking under eye. Ang ganda niya, in fairness. Comment ko lang dito kay Abcd, medyo may tusok siya. Ang sakit niya sa skin. Titignan ko pa. Siguro hugasan ko na lang muna siya. In fairness, ang ganda na itong product na to. Sobrang sulit. Buti na lang binili ko.